Tapos na ang laban. Natatalo na ang malalim. Suko na kayo. Walang mangyayari! Patayin! Kahit mamatay kami, dadalhin ka namin. Marila. Marilag, buti naman gising ka na. Nakakatakot ang ginawa mo. Ama, Si Mateo ay tumanggi sa iyo dahil hindi siya swerte. Kahit siya ay prinsipe, ano naman? Sa estado ng pamilya natin, sa estado, hindi ba natin makita ang isang mabuting lalaki? Ako ay banal na mandirigma. Bakit ako naging ganito? Ang magkapatid na Ramos ay napakaduwag. Naiinggit sila dahil gusto mo si prinsipe at itinapon ka sa pool na muntik ka na malunod. Huwag kang mag-alala. Hindi ko papatawarin ang dalawang walang hiya. Ngunit ikaw, hindi dapat pumayag sa malaking paligsahan. Tama po, miss. Nagpusta ka pa sa kanila. Kung matalo ang manadojong, mapupunta sa kanila. Pinaghirapan po ito ni Mang Carlos. Napakamat mo ha din to na ngayon. Napakamat para sa'yo. Marilag, sumunod ka. Huwag na nating salihan ang paligsahan. Kahit tuksuhin nila, muli. Ano naman? Matanda na ako. Hindi na mahiyain. parang dahil ang orihinal ay pinatay ng mga iyon, napadpad ako sa katawan niya. Kung ganoon, ang paligsahan, tingnan natin. Manong Roberto, agad na. Ang pusta ni Miss dalhin mo dito. Po? Wait, paligsahan lang naman. Sali ako. Marilag, ito. Marilag, ito. Mag-ensayo na ako. Ang bata. Marilag. Mag-ingat ka. Simula bata ka, walang talento sa sining. Huwag kang magpilit. Ang mga sasali ay napakarami. Mapanganib ito. Hindi. Kailangan kong mag-isip para protektahan si Marilag. Mahihirapan akong gumalaw sa katawang ito. Para makasabay, kailangan kong magbawas. Dumating ang prinsip! Magandang araw, kagalang-galang na prinsipe. Kagalang-galang na prinsipe. Ginoong Ramos. Maraming nagsasabi na si Senyorita Rosalinda at si Juan ay sasali din. Ang dalawang ito ay isa sa 5 bayani ng amihan. Sa kabataan ng amihan, sila ang pinakamalakas. Maraming nagsasabi, ang mananalo ngayon makakaharap ang hari at may pagkakataon maging punong general. Ang mananalo ay sa magkapatid na Ramos ang pipiliin. Ang galing niyong dalawa. Tinuring niyo po kami. Hindi lang yan. Ang hari ay maghahanap para sa prinsipe ng prinsesang pinili. Maraming nagsasabi na tinuruan siya ng banal na mandirigma. Na yon, siya ay magaling sa lahat. Sa tingin ko, si Senyorita Rosalinda lang. Si Senyorita ay tagapagmana ang Ramos na henyo. Sa tingin ko, ang punong general at prinsesang pinili ay para kay Rosalinda. Oo nga, may mga taong walang hiya na napupumili kay Prinsipe Mateo. Hindi ba ang tinutukoy mo yung mataba? Walang hiya siya na nanligaw kay Prinsipe Mateo. Marami nagsasabi na sasali siya ngayon sa malaking paligsahan. Totoo nga walang hiya siya. May lakas pa ng loob makipusta kay Juan. Kung matalo siya, ang lahat ng ari-arian ibibigay niya. Ang taong tulad niya sa tingin pa lang, sumasakit na tiyan. Kagalang-galang na prinsipe, paano mo siya magugustuhan? Matapos ang laban, ang ari-arian, ipapadala niya sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Nakausap ko na si Manong Jose. Hindi po mapapaya si Marilag. Kagalang-galang na prinsipe. Handa na po lahat. Bakit hindi pa dumarating si Marilag? Wala bang nangyari sa kanya? Malapit na magsimula ang paligsahan. Baka natatakot si Marilag at hindi na darating. Walang kwenta ang sinasabi mo! Sigurado akong darating si Marilag! Sapat na, Matandang de la Cruz. Mas mabuting sumuko na siya para hindi sabihin na nilalait namin siya. Sino nagsabi?
Ay, Marilag. Bakit ka talagang dumating? Imposible! Paano siya si Marilag de la Cruz, ang matabang babae? Hindi akalain na si Marilag. Pag pumayat ay napakagandang babae. Tama. Di natin alam kung magsisisi ba si Prinsipe Mateo. Anong magagawa ng pagpayat? Si Prinsipe Mateo ay hindi ganoon kababaw. Kahit pumayat, hindi mababago na ikaw ay walang kwenta. Paligsahan ito. Mapapahama kayo. Pinapayuhan ko kayo, Arian ng De La Cruz, ay akin na. Miss De La Cruz, ang gusto ko ay katulad ng banal na mandirigma. Hindi kita gusto. Miss De La Cruz, huwag pilitin. Ikaw! Hindi ko gusto siya. Oy, sige na, Marilag. Mag-uumpisa na ang paligsahan. Umalis na tayo. Halika. Simulan ang paligsahan. Ikaw ay pipikit at maghawak na espada. Pakinggan ang tunog. Ang maraming napunit na pirang barya ang mananalo. Isa lang hindi pasado. Wala lang. May Marilag de la Cruz. Ako na. Limang barya. Pinakamataas na antas. Magaling. Sa murang edad, ay napakagaling. Sumunod. Magaling! 8 barya. Pinakamataas na antas. Ang alon ng espada. Si Miss Ramos ay bata pa, pero napakagaling. Sa maikling panahon, 8 barya ang napunit, mabilis at tumpak. Magaling din sa tumpak. Walang katulad si Senyorita Ramos. Sumunod. Marilag de la Cruz. Marilag, walang espada. Paano ka makikipaglaban? Sumuko ka na. Walang kwenta. Gamit ba niya ang kahoy para putulin ang barya? Miss De La Cruz, huwag mag-alala. Naayos na ni Mang Carlos. May ginawa ako sa ilang barya. May ginawa ako. Itapon lang ng bagya, sisira agad. Walang alam siya. Pilit lang. Walang nakuha. Baguhan! Bakit ilan lang ang nahulog? Baka lumipad lang. Ano nang nangyayari? Di ba ayos na lahat? Walang alam sa espada, walang kwentang tao. Dinagamit pa ang sanga bilang laruan. Marilag, ano ang karapatan mo labanan si Senyorita Ramos? Agad na ibigay ang ari-arian ng De La Cruz. Walang kwenta. May tulong pa, hindi pa magawa. Di pa marunong magdaya. May oras pa uminom ng tsa. Okay, maglipad na po tayo para sa ikalawang laban. Hindi naman siguro galing sa walang kwenta. Hindi naman siguro galing sa basura yan. Impossible. Puro hula lang yan. Sa ikalawang laban, hanapin ang sentro, labas sa 4 na elemento, at talunin ang 4. Ito ang iniwan ng 4 na elemento. Simula nang nawala ang banal na mandirigma. Ang pormasyong ito, walang nakabuntis. 4 na elemento. Sabi ng matatanda, napakakomplikado nito.
Oo nga, ang sentro ay nagbabago, hindi madaling masira. Ang totoo, ginawa ko lang to nung walang magawa. Hindi ko akalain na hanggang ngayon ay umiral pa. Ako na? Walang kalahating minuto. Hindi nahanap ang sentro. Hindi pasado. Walang kalahating minuto. Hindi nahanap ang sentro. Mahinang kakayahan. Basura ka pa ring tumatawa? Abangan mo, luluhod ka at magmamakaawa. Mahalaga ang pormasyon. Baka ang 2 Ramos lang ang makakabuntis. Magaling! Tunay na anak ko! Walang duda, si Juan. Parang may pag-asa. Walang laman at lakas, hindi aabot ng 3 segundo. Yak, Marilag! Inggit ka lang! Oo nga, hintayin mong matalo. Tatlo. Dalawa. Isa. Nagtagal ng kaunti. Hindi nahanap ang sentro. Magaling na uri. Nangyari nga ang sinabi ni Marilag. Walang katulad ang anak ko. Wala ring sayang ang pagsasanay niya. Ang 4 na elemento ay mahirap lutasin. Ang taga niyang kalaban ay napakahirap na. Ngunit, tama nga ang sinabi niya. O baka... Kagalang-galang na prinsipe, huwag kang maloko sa kanya. Swerte lang siya. Samba lang. Sunod! Ako naman? Maliksi at malakas. Parang ang 4 ay hindi match ni Rosalinda. Kailangan lang niyang hanapin ang sentro ng formasyon. Ang sentro! Nahanap ni ate ang sentro! Mapaniwala. Ang sentro ay peke. Nagtagal ng kaunti, hindi nahanap ang sentro. Pinakamataas na uri Ni Rosalinda ay hindi nito nalutas. Maliban sa banal na mandirigma, walang makalulusot. Sumunod. Marilag, inat ka. May mali. Baba ka na, baka masaktan ka. Magtiwala po kayo. Pinag-usapan ko na po si Manong Jose. Pinalitan ko na ang bakal ng kahoy. Hindi po masasaktan si Marilag. Hindi ba ito ang suntok ng liwanag sa kanyang galaw? Akala ko may tunay na galing siya. Para sa isang basura, sapat na natutunan niya. Hindi ba sabi ni Manong Roberto na ayos na lahat? Pinalitan na ang bakal ng kahoy? Baka naman nakalimutan niya. Dito ang sentro. Patayin. Ang chi nagtitipon sa lihim sa pagdaloy ng elemento. Okay. Oras na. Siya ay basura. Paano niya napasuko ang pitong bituin? Pasagan! Napasuko! Pinakamataas na antas! Grabe si Marilag. May tunay na galing ba? Ang baston ay durog na. Paano ito bakal? Mali ang aking tingin. Sila ay bayad na tao. Mahusay magpanggap. Magaling! Ang kanyang presensya ay parang pamilyar sa akin. Parang may kaunting pagkakahawig sa banal na mandirigma. Paano nangyari? Nagdaya ka! Walang katotohanan!
Paano magdaya si Marilag? Ito ay naiwan ng 4 na elemento. Siya ay basura na pasuko gamit lang ang suntok ng liwanag. Impossible! Hindi pwede! Hindi kailangang mataas. Basta, epektibo. Marilag, magdadaya ka pa? Wala kang balak mabuhay? Sinabi ko na, hindi ako. Ikataong laban test ng lakas isang palo. Ang taas ng tubig ang bataya ng panalo. Ako ang susubok. Walang tubig na lumabas. Baguhan. Ang hila ng kaldero ay 800 kilo dahil may selyo ng demonyo, pwede itong lumagpas ng 1,000 kilo. Paano pa kaya magpataas ng tubig dito? Oo nga, hindi ganun kadali. Ako na? Grabe. Isang pulgada. Magaling. Madaling nagalaw ang kaldero. May potensyal siya. Susunod? Ako? Mahigit 1 metro. Pinakamagaling. Susunod, Marilag de la Cruz. Paano ka mag-cheat na yun? Miss De La Cruz, baril ito. Ilagay mo sa kaldero. Tutulong ito sa'yo. Worth it ang perang ginastos. Bakit nakatayo lang? Mag-anunsyo na! Hindi ko pa nakita ang ganitong bagay. Isa na ito sa pinakamagaling. Marilag, nag-cheat ka na, walang pakialam sa tao. Ano ang ginamit mong paraan? Totoo po, prinsipe. Sigurado akong nag-cheat siya. Ang tapang niya. Mangyaring imbestigahan. Prinsipe Mateo, ito ay nakuha sa silid ni Manong Jose, mga 500 ginto. May selyo pa ng De La Cruz. Ano? Marilag, nag-cheat ka nga. Bakit nakatayo lang? Bitayin siya! Ano ang ginagawa ninyo? Shino, ito po ay pulbura. Kanina niya, ito po ang ginamit para sa tubig. Totoo nga, ginamit pang ganitong paraan. Kasuka-suka. Marilag, meron ka pa bang paliwanag? Akala ko may pagkakahawig ka sa banal na mandirigma. Di ko akalain na wala kang pinagbago para manalo, kaya mong gawin ang lahat. Hindi ako nag-cheat. Marilag, napupumilit ka pa. Ang paligsahan ito ay ipinapatuloy ng hari. Para sa amihan, hanapin ang kampyo ng sining. May tao at bagay na ebidensya. May lakas ka pa ring magpaliwanag? Marilag, nag-cheat ka dito ay paglabag sa hari. Walang parusang sapat. Prinsipe Mateo, nilalabag niya ang batas. Dapat siyang ikulong at bitayin. Prinsipe Mateo, pagkakamali ito ay pagkakamali. Prinsipe Mateo, walang kinalaman si Marilag. Siya ay walang alam sa ginawa ko. Gusto ko lang protektahan si Marilag. Hindi ko intensyon saktan ang hari. Carlos,
Napupumilit ka pa. Walang respeto sa kamahalan at prinsipe. Bakit nakatayo lang? Bitayin siya! Prinsipe Mateo, pakiusap po. Walang kinalaman si Marilag. Ako ang gumawa nito. Kung papatayin, patayin mo na lang ako! Patayin ako! Simula nang umakyat ako ang nagprotekta. Una kong naranasan na may nagprotekta sa akin. Sapat na! Revelasyon. Patayin ang lahat. Bitayin siya! Bitayin siya. Chichiu! Sinabi ko na, hindi ako nagdaya. Kung hindi kayo naniniwala, suriin nyo na. Magaling kang magsalita. Paano natin ito patunayan? Binayaran mo si Manong Jose. Sino ang makakaalam kung binayaran mo ang iba dito? Sinasabi nila, ikaw ang pinakamalakas sa mga kabataan ng silangan. Ikaw na lang ang labanan ko. Labanan si ate? Hindi ka karapat-dapat. Sa tingin ko, hindi ka pa sumusuko. Gusto mong gamitin para mapansin si Prinsipe Mateo? Marilag, ikaw talaga ay isang tanga. Si Prinsipe Mateo ay tagapadmana. Hindi ka karapat-dapat. Marilag, hindi mo kailangang gawin to. Sinabi ko na, ang gusto ko ay katulad ng banal na mandirigma. Hindi ka karapat-dapat. Kung hindi, sino pa ang makakalaban sa akin? Ikaw, di mo maipit ang barya. Di mo masira ang formasyon. Di mo man lang maangat ang tubig. Tanga! Labanan mo ako? Ikaw! Marilag! Huwag kang magyabang! Sige. Dahil gusto mong mamatay, bibigyan kita, labanan kita. Mabilis ang suntok, walang lakas, puro palabas lang. Walang silbi ang pag-iwas! Gusto kitang bigyan ng pagkakataon. Di ko akalain na ganyan lang ang kaya mo. Di mo pinahalagahan. Ate! Okay ka lang? Paano nangyari to? Hindi ba ito ang bago mandirigma? Di man lang kayang talunin ang taang walang silbi. Parang ang pamilya Ramos ay malapit ng matapos. Si Marilag ito? Di ba sinasabi ang babaeng ito ay mataba at walang galing na matabang babae? Hindi ko akalain. Ngayon ko lang napansin, medyo magaling din. Kaya pala natalo ako sa matabang babae. May tumulong pala sa likod niya. Hindi ba ito si Ramon na natalo ni Senyorita Ramos dati? Maraming nagsasabi na matapos natalo si Ramon ni Senyorita Ramos na pursige siyang magsanay. May nagsasabi ring nawala siya sa sarili. Ramon Villanueva. Ang kalunan ni Senyorita Ramos. May lakas ka pang manghamon? Kamatayang kamay? Ilang buwan lang hindi nagkita? Paano siya naging ganito kalakas? Alam mo ba kung saan tayo? Siyempre, alam ko kung saan tayo. Kagalang-galang na prinsipe, nandito ako para sa paligsahan. Gusto kong tapakan ang lahat ng kalahok, isa-isa, sa ilalim ng aking paa. Nagsimula na ang paligsahan. Huwag mong labagin ang patakaran. Kung ganon, wala akong magawa, kundi hamunin ang lahat ng narito. Kung natalo, kayo ang magwawasak ng inyong sarili. Putulin ang ugat. Nalunod ba si Ramon? Pinaghamon niya lahat ng kamatayan? Ano ang kamatayan? Alituntunin ng amihan. Sa paligsahan, pwede maghamon ng kamatayan. Ang hinahamon, hindi pwedeng tumanggi. Ang natalo, maaring mawala ng kamay o paa o mas malala. Hindi ito pwede sa lahat na maghamon ng kamatayan. Isang natalo. Bakit may lakas ng loob? Hamunin kaming lahat. Ramon Villanueva. Parang sira na ang utak mo dahil binugbog ka ni ate. Paano? O baka? Takot kayo? Ikaw! Okay.
Handa ko. Labanan na! Tagalang-galang na prinsipe, pakiingatan ang laban. Kung natalo, lahat ng kalaok dito, putulin ang ugat. Walang utang na loob. Lalaban ako. Miguel! Rosalinda, huwag mag-alala. Miguel ay isa sa pinakamahusay sa amihan. Kahit si Ramon, may kapangyarihan. Baka di kayang talunin si Miguel. Pamamaraan ng multong pamaypay. Ang mga may mababang pinakamataas na antas lang ang makakapag-aral nito. Kailan siya naging ganito kalakas? O baka, tulad ng balita, may natutunang sining? Miguel! May mali. May itim na usok ang sining. Biglang lumakas sa maikling panahon. Baka may itim na sumpa. Sa loob lamang ng napakakaunting panahon, ganito kalakas na siya. Si Juan Ramos walang laban. Yung suntok niya para kay Marilag, hindi siya basta-basta. Huwag mapadalos-dalos. Hayaan na lang ba natin siya magyabang? Sinasabi na isa siya sa pinakamahusay at tinatawag bilang 5 bayani ng amihan. Pero hindi naman siya kalakihan. Kayo, may gustong lumaban? Ako ang lalaban sa iyo! Ako ang lalaban sa iyo! Linda, ayos lang? Malaki ang agwat ng lakas. Si Rosalinda ay talo na. Marilag, huwag mong sabihin yan. Kung matalo si Rosalinda, kasama ka rin sa problema. Ikaw na walang alam na basura, nagbibigay pa ng opinyon. Tama, wala kang karapatan magsalita. Kung matalo si Senyorita Ramos, hihintayin mo na lang ang kamatayan. Rosalinda, yan lang ang kaya mo? 8. Linda. Si Rosalinda ay nagpapahirap lang sa sarili. Di manalo si Senyorita Ramos. Patay na. Ano ang gagawin natin? Di manalo si Rosalinda. Ang mga narito, sino ang makakatalo sa kanya? Marilag, habang di niya napapansin, takbo na. Takbo na! Sa araw na ito, ito na lang ba ang kaya natin? Hindi ko gusto. Hindi ko gustong maging basura. Ramon Villanueva, labis na ang ginawa mo. Ako ang labis. Ang paligsahan ay pinanood mismo ni Ginoong Prinsipe Mateo. May lakas ba kayong labagin ang batas? Kung ayaw ninyong sumunod, ayaw ninyong igalang si Ginoong Prinsipe. Ang mga taong sumuway ay hindi nararapat sa amihan. Dagalang-galang na prinsipe, tama po ba? Basura na walang laban. Natalo, tanggapin nyo. Walang respeto. Walang hiya. Marilag, huwag kang lumaban. Hindi mo siya kayang talunin. Kung lumaban ka, parang nagpakamatay ka na. Bakit? Walang mandirigma sa amihan? Ang mga walang silbi ay lumalaban sa akin. Hindi siya. Okay, walang lumalaban. Sumunod sa dati nating usapan, wasi-wasan ang ugat. Okay, ikaw ang mauuna. Huwag! Patawarin mo siya! Pinilit lang si Marilag sumali sa padigsahan! Magpatawag ka! Patawarin mo siya! Gusto mong patawarin ko siya? Pwede,
Dahil sa kanyang magandang muka? Kung magpapalipas siya ng oras at pasayahin ako, baka pag-isipan ko, patawarin siya. Hindi ka karapat-dapat. Ano? Parang gusto mong mamatay? Huwag! Si Marilag ba talaga yan? Ang suntok na yan ay para na sa banal na mandirigma. Imposible yan. O baka hindi siya nagdaya sa mga unang round? Ikaw, imbestigahan mo kung may pulbura sa kaldero kanina. Okay ka lang? Imposible yan! Hindi ako naniniwala. Hindi ko gustong makialam. Ngunit gusto mong mamatay, tatuparin ko ang gusto mo. Ang suntok ng hangin para lang to sa pinakamataas na antas. Patay na. Sa suntok na to, kahit hindi mamatay si Marilag, mapipilay siya. Walang pulbura. Kung ganon, hindi siya nagdaya. Si Marilag may ganong lakas? Si Marilag talaga? May likas na galing. Sa isang galaw lang, makana sa pinakamataas na antas na. Kaya pala, yung suntok kanina, kung hindi niya ako pinatawad, baka ako ay... Paano nangyari? Alam kong nagawa ko na. Ang sumpa mong ito, kahit nasa maikling panahon, pataasin ang lakas. Pero agad kang babalikan. Ikaw lang ang may kasalanan. Sumpa? Hindi ba yan ang mga sumpa? Hindi ko akalain. Para manalo, nag-aral siya ng ganitong sining. Kagalang-galang na prinsipe, ang bagay na ito ay seryoso. Dapat parusahan ng husto. Guardia! Bitbitin siya palabas! Ilagay sa torture! Marilag, hintayin mo lang! Hindi pa tapos ito! Matagal nang nawala ang sumpa. Sa tingin mo ba ako lang ang nakapag-aral nito? Hintayin mo lang. Tapos na ang lahat. Tapos na. Abangan mo! Tapos na ang lahat! Tapos na! Ano ang ibig mong sabihin? Linawin mo! Gusto mong sabihin ko? Managinip ka na lang. Ang masamang sumpa na ito ay pinatay ko na dati. Bakit biglang bumalik? May masamang plano ito. Marilag, wala kang sugat. Wala. Tapos na ang lahat. Uwi na tayo para gamutin. Antay lang. Ano to? May problema pa? O baka iniisip niyo pa rin na nag-cheat ako?
Hindi namin sinasabi doon. Hindi namin sinasabi doon. Hindi namin sinasabi doon. Nalaman na namin ang totoo. Walang pulbura sa kaldero. Walang ginawang daya si Marilag. Siya ang karapat-dapat na unang pwesto. Nalaman na ang katotohanan. Walang pulbura sa kaldero. Hindi din nagdaya si Marilag. Siya ang karapat-dapat na unang pwesto. Oo nga. Kung hindi dahil kay Miss De La Cruz, baka hindi na kami makaligtas. Parang dati kami ang nagkamali. Ama, tara na. Sandali lang. Miss De La Cruz. Invitation sa palasyo. Sundin ang batas. Ang mananalo sa paligsahan, makakaharap ang hari. Sa huling pagsubok, kung makalampas ka sa lahat ng magagaling, magiging punong general ng amihan. Miss De La Cruz, huwag kang mag-alala. Sa iyong talino, tiyak kang mananalo. Sa aking posisyon na yon, kung gusto ko malaman ang tungkol sa sumpa, baka mahirap. Kung magagamit ko ang kapangyarihan ng hari, baka mas mabilis kong malaman ang katotohanan. Marilag, pag-isipan mo mabuti. Ang pagpasok sa palasyo ay seryoso. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang mag-alala. Ang makahanap ng tulad ni Miss De La Cruz na napakagaling ay isang biyaya. Mapahanap ang isang kagaya ni Miss De La Cruz, isang malaking biyaya. Hindi akalain na sa amihan, merong magiging general na babae. Oo nga. Mang Carlos, huwag niyo kaming kalimutan. Kagalang-galang na prinsipe, alam niyo naman ang kakayahan ni na Rosalinda at Miguel. Pwede po bang bigyan ng pagkakataon na makapasok din sila sa palasyo? Ang dalawang Ramos, binang ikatlo at ikalawa na gustong makaharap ang Heri, meron din silang pagkakataon. Ngunit ayon sa batas, hindi sila makakasali. Ngunit ang bagay na ito ay nasa kamay ng kampyon na magpapasya. Hoy! Humingi na kayo ng paumanhin kay Miss De La Cruz. Nakipag-usap na ako kay Prinship pero nasira ninyo ito. Ang isang siglo ng Ramos, mawawala na ba dito? Bakit nakatayo lang? Humingi na paumanhin. Mag-sorry na. Miss De La Cruz, akala ko dati ay alam ko na lahat. Pasensya na po. Miss De La Cruz, patawarin ninyo kami. Kung hindi pa kayo masaya, saktan ninyo kami. Miss De La Cruz, patawarin niyo po kami. Kung hindi pa kayo masaya, sumpahin niyo kami. Hindi na tulad dati. Sa wakas, nakadenti na rin. Isama sila. Kung may mangyari, may makatulong. Oh no! Umiikting ang sakit! Kailangan kong gamutin! Pumunta kayo kung gusto nyo. Hindi lang siya gumanda, mas magaling pa siya sa laban. Di ko alam kung ngayon, mas nagustuhan na siya ni Prinsipe Mateo. Tahimik! Marilag, ingat ka lagi. Ang pagpasok ni Miss De La Cruz ay handa na. Regalo ito ng hari. Dalo mo ito, parang nasa harap ng hari. Mag-iingat sa iyong lahat. Miss De La Cruz, tanggapin niyo po para ipakita ang aking pagmamahal. Okay, let's go. Hindi namin inakala na makakalaban namin si Kuya Andres. Isang karangalan po. Oo nga. Siyempre, Kuya Andres, ang pinakamahusay sa kabataan ng amihan. Ay, ang mga sinasabi ninyo, pag-uusap lang ito. Ngunit, ang yabang naman ng pupunta. May lakas ng loob kaming hintayin sila. Kuya Andres, hindi mo alam. Maliban sa amin tatlo, may isa pa nasasali sa paligsahan. Walang kakaiba dito. Siyempre yung dalawang Ramos. Sila kasi, kasama natin tatlo, 5 bayani ng amihan.
Sa amihan, sa kabataan, top 5 naman dirigma. Hindi sila. Hindi sila? Sino ba? Maraming nagsasabi mula sa mayamang pamilya, ang nag-iisang anak na babae ng De La Cruz, si Marilag De La Cruz. De La Cruz? Siya? Hindi ba siya yung walang kwentang mataba? Paano naman siya? Kuya Andres, hindi mo alam. Maraming nagsasabi na nag-cheat siya. Binigyan ni Mang Carlos ang tagahatol ng daang ginto. May ganun ba? Hindi niya pinapansin ang batas ng sining. Kuya Andres, huwag kang magalit. Sa tingin ko, si Marilag di naman tatagal. Ang tagahaton ng finals ay alagad ng banal na mandirigma si Ginoong Pedro. Sa oras na yon, si Marilag sa entablado, umiyak siya ng malakas. Walang makatulong sa kanya. Si Marilag ito? Siya? Hindi ba siya mataba? So what? Ang tapang mong suotin ang regalo ng hadi sa iyong baywang. Cheater lang naman siya, pero ang yabang niya. Ipapakita ko sa kanya ang totoo. Siya ba ang 2 ramos? Bakit tayo kasama? Ang isang alipin? Oy, kayo 2? Bakit walang galang? Nakita kami, di man lang yumuko. Akala ko, kayo 2 ay makasabay sa amin. May kakayahan din kayo. Di ko akalain na kayo ay sumuko sa isang basura. Hindi. Sino sumuko? Siya ay may totoong kakayahan. Miguel, pakinggan mo muna ang sinasabi mo. Ang ibig mong sabihin, di nyo kayang talunin ng isang basura? Sa balita, pinakamahusay sa amihan. Di ko akalain ganito lang siya. Tigil! Totoo ang probinsyana, walang galang. Regalo ng hari ang jade na ito. Ngayon, ang tanging karapat-dapat ay si Ginoong Pedro at Prinsipe Mateo. Bakit ikaw ay nasa kanilang antas? Ito ay regalo ni Prinsipe Mateo. Kung may reklamo, siya ang mapapaliwanag. Marilag ang tapang mo pa. Ngayon, di ka makakapasok sa palasyo. Marilag de la Cruz! May tapang ka pa rin magmayabang? Ngayon, hindi ka makakapasok sa palasyo. Tigil! Nasa harap ng palasyo tayo! Anong klase ng gulo to? Ay! Ganito lang ang tapang mo? Nanginginig ka na, ha? Tingnan mo ang sarili mo. Pinapahiya mo kami. Kayong 2! Oy, pinyatawad lang tayo para pumasok. Huwag nating guluguluhin. Sila. Inayos na ng hari ang inyong mga kwarto. Ang paligsahan ay magsisimula makalipas 3 araw. Salamat. Marilag, hintayin mo lang. Sa paligsahan, ipapahiya kita. Andres, huwag kang magyabang. Ang unang pwesto ay akin na. Maraming nagsasabi na si Marilag ay nasa deluxe na kwarto. Bakit siya makatanggap na parehong tulad natin? Maraming nagsasabi na ang pag-aayos ay ginawa mismo ni Prinsipe Mateo. Putangin na. Walang magawa, kundi tingnan siya mas mayabang. Ngunit nasa palasyo tayo. Kung magsumbong siya sa hari, malaking gulo yan. May paraan ako. Kinagawa nyo! Parang masyado kong pinuri kayo. Ganito lang pala kayo. Palasyo ito! Dinala kami dito at inatake. Walang takot sa hari. Magagalit ang hari? Kayo ang nagtago kay Marilag! Kami ay nabigay lang ng leksyon sa Mandaraya. Pinapagaan namin ang hari. Tama? Magaling, ganyan lang. Kapag dumating si Marilag, siguraduhin mong sumigaw. Managinip ka! Umalis na kayo. Overthink kayo. Si Marilag hindi pupunta para iligtas kami. Ano ibig mong sabihin? Gusto ni Marilag. Mamatay ako. Paano niya kami ililigtas? Kayo, mga panaginip, ay mapapa ko.
Okay. Kung ganon, dadalhin kita sa kamatayan. Wala ka namang karapatan sa paligsahan. Basura tulad mo. Kahit mamatay, walang makakaalam. Tigil! Ha? Kuya Andres, wag. May isa akong paraan para mapilitan si Marilag. Bagaman ang katawang ito ay kayang gamitin lamang kalahati ng aking lakas, para sa mga tao dito ay sapat na... At ang sumpa, si Ramon, paano niya natutunan? Ano ang kanyang balak? Kayong dalawa? Ginoong Pedro ay naghanda ng salu-salo sa harden. Pinapayuhan ka namin na sumama. Babait ba kayo? Ikaw, wag na maraming salita. Pupunta ka ba o hindi? May kakaiba kay Roberto. Wala namang mawawala. Tsaka, simula nang lumipad, matagal na hindi ko nakita si Pedro. Mas maganda, makita ko ano na ang hitsura niya ngayon. Parlor Game Slam. Nakita mo si Kuya Andres? Kneel down now! Nakita mo si Kuya Andres? Hindi ka man lumuhod. Ano? Sa tingin mo, dahil natalo ko kayo, kaya gumawa kayo ng walang kwentang kalokohan. Ikaw! Pinapaparusahan ninyo kami dito. Sa tingin ko, gusto ninyo makulong? Walang katotohanan! Ang dalawa sumuko sa salapi at ginawa labag sa tuntunin ni Tandang Pedro para sa lahat ng mandirigma. Kami ay kumilos para silang maparusahan lang. Walang kasalanan. Walang kwenta! Andres! Kung hindi ninyo kami sinugod, hindi ninyo kami mahuhuli. Palayain mo kami at labanan mo kami ng batas. Sino ka ba para labanan ako? Ikaw! Ano ba talaga ang gusto ninyo? Ano ba gusto namin? Gusto lang namin pababain ang iyong pagmamataas. Huwag mong isipin na dahil nasa palasyo, pwede kang magwala. Pinapayuhan kita. Aminin mo na nadaya ka at na ikaw ay walang kwenta. Kung hindi, Huwag mo akong sisihin. Sa paliksahan, sa harap ng hari, na ipahayag ang iyong panlilinlang. Kung mangyari yun, ikaw ay magkakaroon ng kasalanan sa hari. Di alam kung kayang tiisin ng iyong ama. Ha? Hindi ko akalain ang kabataan ng amihan ang tatlong nangungguna ay ganitong mga hayop. Hindi lang gumamit ng pang-aabuso, pati i-intimidate pa ang pamilya ng iba. Marilag, lumalabag ka! Sino ba talagang lumalabag? Ikaw? Okay. Plano kong bigyan ka ng buhay. Ganun ba? Huwag mo akong sisihin. Parang ang babaeng ito ay hindi tulad ng naririnig. Bago matuto lumaban, matuto muna magpakatao. Kung hindi mo magawa ang pinakapangunahing kabutihan, kahit gaano kakadaling, walang kwenta ka. Itandaan mo, bago lumaban, matuto magpakatao. Kung hindi mo magawa ang pinakapangunahing kabutihan, kahit gaano kakaganing, walang kwenta ka. Ikaw ang walang kwenta! Parang ayaw mo nang mabuhay. Magpakamatay ka! Itigil! Tigil! Tandang Pedro. Hindi ko akalain ang batang ito ay ganito nakatanda na. Ano nangyari?
Dahil kay Marilag de la Cruz, nagdaya siya para makuhang imbitasyon sa paligsahan. Walang patakaran. Kaya kami humingi ng paliwanag. Walang katotohanan! Sumilense ka! Wait. Ikaw, ano ba talaga ang nangyari? Kami magkapatid ang saksi na walang dayaan si Marilag. Sila ang walang pakundangan na dinala kami dito at binubog kami. Sumilense ka! Sapat na! Ang galing ninyong tatlo sa kabataan ng amihan ay pinakamataas na... Ngunit bakit ayaw ninyong tanggapin ang iba? Sa tingin ninyo, saan kayo? May lakas kayong gawin ang ganito. Kung may susunod, hindi ko kayo papatawarin. Opo. Miss de la Cruz, Tara. Marilag, hintayin mo lang. Bukas, ipapahiya kita. Magandang araw, kamahalan. Maupo na kayo. Salamat, kamahalan. Sa paligsahan ngayon, ako ay kinuha si Tandang Pedro. Bilang tagahatol ng paligsahan, ang mananalo ay magiging punong general ng amihan. Hindi lang yan, ang nararapat ay ibibigay ko sa inyong lahat. Salamat, kamahalan. Hindi ko akalain na si Haring Felipe ay ganito kaimportante ang paligsahan. Kinuha pa si Tandang Pedro. Maraming sabi, matagal nang hindi lumalabas si Tandang Pedro. Dati, si Tandang Pedro ay alagad ng banal na mandirigma. Para sa amihan, ay nagtagumpay sa maraming laban. Hindi dapat minamaliit. Ngunit ngayon, matanda na siya. Hindi ko akalain ang batang ito ay nakaupo na sa posisyong ito. Hindi na sayang ang aking pagtuturo. Sa paligsahan, magbunutan. Para sa turnuhan, isa ang mananakit, isa ang magtatanggol. Ang mananatili, ang mananalo. Unang laban, Andres Salazar, Luningning Santos. Hindi ko akalain Si Kuya Andres ang unang laban. Kuya Andres, siya ang pinuno ng 5 bayani. Siguro sa paligsahan siya ang tiyak na mananalo. Ang galing din ni Ate Luningning. Baka makalaban ni si Kuya Andres ng 3 suntok. Sa bilis ng suntok at lakas ay maganda. Mas magaling sa mga walang alam. Ngunit ang titulo ng unang pwesto ay hindi niya karapat-dapat. Hindi ko akalain. Matagal ko siyang hindi nakita. Ang kanyang sining ay lalong gumaling. Oo nga. Ang sipa niyang sa buong amihan, walang makakarap. Worthy na unang pwesto. Unang laban, Andres Panalo. Magaling! Worthy na tagapagligtas ng amihan. Ang laban na to ay napakagaling. Pumunta kayo! Bigyan ng gantimpala! Salamat, Kamal. Marilag, maghintay ka lang. Susubukan natin kung paano ka magyabang. Ikalawang laban, Andres Salazar, tagapagtanggol. Roberto Mendoza, tagalaban. Maraming nagsasabi na nagtago si Kuya Roberto para magsanay. Kuya Andres matagal nang nasa pinakamataas na pwesto, walang makapagpabago, hindi lang pangalan. Totoong sumpa ito. Ano ba talaga ang nangyayari? Si Andres ay talagang magaling. Si Roberto nagkakamali na ng maraming beses. Parang panalo na si Andres. Si Andres ay mukhang namungguna, pero nagpupumilit lang sa laban na ito, panalo si Roberto. Ikaw na wala alam na basura. Ano pinagsasabi mo? Huwag mo akalain pwede ka na dito magbigay ng opinyon. Alam namin na magaling ka.
Pero huwag kang magsalita nang walang basihan. Nakita mo na? Isang malakas na atake ni Kuya Andres. Walang talo sa maraming taon. Marilag, hintayin mong mapahiya ka. Kuya, ayos ka lang? Paano nangyari? Ang suntok na yon, binuhos ko ang lakas. Paano ako natalo? Ikalawang laban! Panalo si Roberto! Hindi ko akalain na natalo si Kuya Andres. Kuya Roberto, naging napakalakas. Parang ang ranggo ng amihan magbabago na. Kuya Andres, pasensya na. Maswerte lang ako. Sumunod na, Marilag de la Cruz. Hindi ko akalain na magpapalaban siya. Ang ring na ito ay buhay o kamatayan. Hindi ba siya natatakot mamatay dito? Umasa na lang tayo. Sa laban kanina, ang lakas si Roberto ay hindi biro. Si Andres ay natalo. Hindi mo siya kayang talunin. Oo nga, surrender na lang tayo. Para hindi tayo mamatay dito. Marilag de la Cruz, lalaban ka pa ba? Kung hindi ka lalaban, surrender ka na. Huwag kang mapahiya. Walang kwenta, lalaban ako. Walang kwenta, lalaban ako. Walang alam. Oh no, huwag siya magpakatapang. Huwag magpakatapang. Kanina pa nang aasa siya kay Roberto. Sana magpatawad si Roberto at bigyan siya ng buhay. Putang ina, naiwasan niya ulit. Roberto, isipin mong mabuti. Gamit ang masamang mahika. Ang resulta kayang mong panindigan. Paano mo nalaman? Ang lumang mahika, bagaman sa maikling panahon tataas ang iyong lakas. Pero ang balik ay mas malala. Baka mawala pa ang buhay mo. Marilag, ano ang alam mo? Patay ka na! Marilag, huwag kang magmayabang! Takbo ka na! Kung matatamaan ka, mawawala ang buhay mo! Sa iyong pagpupumilit, wala akong magagawa. Suntok ng ulap at buwan. Guro? Isang sikreto ng aking guro ito. Simula nang umakyat ang guro, walang nakapagtaguyod nito. Sino siya? Ang lakas ng kanyang suntok ay napakalalim hanggang sa nakakatakot. Basag ng malayo, ang lakas ni Marilag ay napakalakas. Si Marilag talaga ito? Baka mali kami sa kanya dati. Paano nangyari? Hindi ba siya kilala walang galing? Paano siya naging ganito? Kung ganoon, noon talaga, pinagpala niya kami. Kung hindi, patay na kami sa kanya. Natatalo ka? Hindi! Hindi posible! Hindi maaari mangyari! Hindi ako sumusuko! Siguro may ginawa kang daya. Matagal ko itong pinaghirapan. Paano nangyari na natalo ako sa isang walang galing? Walang aral. Hindi ko akalain na siya talagang nasalo ang suntok na yon at natalo pa ang pinakamatapang ngayon sa amihan. Hindi ko akalain na si Marilag ang tunay na nagwagi. Magaling! Marilag de la Cruz, hindi nagkamali ang prinsipi sa iyo. May reon ka sa amihan ay biyaya ng bansa! Pumunta kayo! Ilabas ang utos ng hari.
Itinalaga ko si Marilag bilang punong general ng amihan. Mula ngayon, ipahayag sa lahat. Sa ngalan ng langit, utos ng hari. Para umunlad ang bansa, kailangan ng mga bayani. Ang bunso ng De La Cruz, matapang at matalino, may dakilang gawa itinalaga bilang punong General Taglay ang tanda. Pinamumunuan ang hukbo, protektahan ang bansa, alagaan ang mamamayan. Sa ngalan ng hari. Tandang Pedro, tapos ng paligsahan. Pag-usap tayo sa Hardin. Magaling ka, Marilag. Hindi ako nagkamali sa'yo. Naging ka na ang tanging general ng amihan. Simula nang pumayat si Marilag, parang ibang tao na siya. O baka... Tigil! Saba! Ang masamang ito, saan mo natutunan? Sino ang nagturo? Ikaw! Anong kalukuhan yan? Huwag mong akalain na pwede mo akong utusan. Umalis ka! Huwag kang makagambala! Ikaw, anong gagawin mo? Sadi. Totoo, hindi ko alam. Sa araw na yon, sinabihan niya akong bigyan siya ng 1,000 ginto. Tapos binigyan niya ako ng isang aklat ng sining. Ako? Totoo, hindi ko alam kung sino. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Ganon. Sinabi ko na nga, hindi mo ako matatalo. Palibasa, gumamit ka ng masamang sining. Pati si Ramon dati. Paano ba lumitaw ang masamang sining na ito? Sino ang nagpapatakbo ng lahat? Guardia, bitbitin siya pababa. Pinapapatawag ko kayo para pag-usapan ang isang bagay. Malalim ang kasunduan natin ay tatapos na. Si Haring Ramon ay mapusok. Sa mga nakaraang araw, patuloy niyang pinapahamak ang aming hangganan. Sadyang pinapalaki ang gulo. Mapangahas! Malalim? Di ba nung 1 siglo, nakasundo sila sa amihan na hindi sila manghasik ng gulo? Ikaw, paano mo nalaman yan? Isang taon na ang nakalipas. Ang banal na mandirigma ay nilusob sila. Hindi ko akalain na maghahasik pa sila ng gulo. Opo, simula nang mamatay, ang buti na lang si Tandang Pedro ang nagprotekta ng amihan. Ngunit na yon, matanda na si Tandang Pedro at walang sinumang alagad. Walang ibang pinadala? Maraming general ang ipinadala pero walang nangyari. Mas kakaiba, di nagtagal, lahat sila ay biglang namatay. Kaya sa usapang ito, may digmaan. Sana ay pamunuan mo ang lahat. Opo. Ngunit si Haring Ramon ay hindi basta-basta. May isang makapangyarihan siyang kaibigan na sinasabing kasing lakas ng banal na mandirigma. Paano naman posible yan? Magtiwala po kayo. Meron kaming lahat. Di namin hahayaan silang magmayabang. Kung ganoon, salamat sa inyo. Wait, Marilag, sabihin mo sa akin, sino ka talaga? Sino ka ba talaga? Tandang Pedro, ano ibig mong sabihin? Ikaw, magsalita ka. Parang hindi ko siya maluloko. Pedro ang iyong ugali. Parang dati pa rin, Pedro ang iyong ugali. Dapat mong baguhin. Marilag pinapayagang may galing ka, ngunit hindi mo dapat. Walang respeto kay Tandang Pedro. Tama. Malaki ang tulong ni Tandang Pedro at siya ay alagad ng banal na mandirigma. Bakit na ganyan kausapin siya? Marilag si Tandang Pedro ito.
Kahit gaano kagaling, huwag kang maging bastos. Bro, hindi ko akalain na may araw na makikita, pakita. Marilag, anong nangyayari? Kayo at si Tandang Pedro? Matagal na ang nakalipas, may pagkakataon akong makita si Miss De La Cruz. Siya ang nadligtas sa buhay ko. Paano nangyari? Kailangan mo siya? Sapat na matagal nang nangyari. Malapit nang dumating si Haring Ramon. Maganda na kayo. Mag-ingat ka. Marunong si Haring Ramon. Huwag mong minamaliit. Magandang araw, kamahalan. Walang galang! Walang pahintulot to! Sino ang napapaupo sa inyo? Maliwanag na nagkakamali si Haring Ramon. Samihan tayo ngayon. Hindi ikaw may otoridad dito. Ikaw, hindi ko akalain. Ito lang pala ang pagtanggap ng bisita ng amihan. Narinig ko, ang amihan ay disiplinado. Pero hindi naman pala. Tama, walang mandirigma ang amihan, kaya nagpadala ng babae para labanan kami. Pinapayuhan ko kayo, sumuko na kayo sa malalim. Ano sa tingin nyo? Haring Ramon, biro lang. Maraming taon kayong nabibigay sa amihan. Kung sumuko man, dapat kayo ang sumuko sa amihan. Anong babae ka? Ang yabang mo! Babe lang ako? Isang taon nang nakalipas, hindi ba kayo binugbog ng isang babae? At lumuhod kayo para sumuko? Para sa inyo, babae lang ang kailangan. Mayabang ka, ang amihan ilang tao nang ipinadala. Ngunit hindi pa rin natin natalo ng malalim at tumakbo na lang sila. Hindi lang yan. Ilang tao ninyo ang namatay sa amin. Pinapayuhan ko kayo. Sumuko na kayo. Kung hindi, magiging katulad nila. Magiging walang boses na. Patay. Walang galang! Walang galang kami. Ano ngayon? Kayong... Isang taon na ang nakalipas. Ang galing ninyo noon dahil may banal na mandirigma. Ngunit na yon, siya ay namatay. Kahit si Pedro ang matanda, ay hindi na makalaban. Sa tingin ko, ang inyo ngayon ay parang mga sisiw lang. Patayin kayo. Ay parang patayin ang langgam lang. Hindi ko alam. Ang katawan ni Tandang Pedro ay makapagbigay ng buong lakas. Huwag kang magsalita ng walang kwenta! Sapat na ang kwento. Kung kayo ay natalo, gusto ko ang bayan ng amihan. Magbigay ng buwis taon-taon. Gusto ko rin ng mga magagandang babae para sa kasal ng malalim. Manatsinip ka! Binigyan ko kayo ng pagkakataon. Kayo lang ang ayaw. Fernando! Bakit siya? Siya pala. Patay na tayo. Ang sinasabi ng hari, siya pala. Sino siya? Pinakamalakas na mandirigma sa mundo. Alam mo ba, dati may iniwang kalahating aklat ang banal na mandirigma. Ang pamamaraan ay napakakomplikado. Walang nakaintindi nito. Siya ang nagpatapos nito. Siya lang ang kayang makipagsabayan sa banal na mandirigma. Walang makatalo sa kanya. Ang aklat ay ginawa ko lang para maglibang at isinulat lang ng walang malay. Di ko akalain may mapapahalaga dito. Parang may matalino sa inyo. Paano, Haring Felipe?
Kung susuko kayo ngayon, lumuhod at magmakaawa, baka bigyan ko kayo ng pagkakataon. Kung hindi, walang pakundangan si Fernando. Kung may mapatay, sisirain lang ang sarili. Siya lang? Hindi siya karapat-dapat. Anong batang babae ka? May karapatan ka ba magsalita? Siya ay may galing. Ang lakas at bilis ay namumuna sa mundo. Matatalo si Miguel. Miguel! Miguel, ayos ka lang? Okay lang ako. Ang lakas niya ay nakakatakot. Sa tingin ko kahit lahat tayo, hindi natin siya kayang talunin. Basura ng amihan ay lumalaban sa malalim. Walang utang na loob. Magaling! Magaling talaga! Walang katulad ang pinakamalakas ng malalim! Paano, Hari Felipe? Lalaban ba kayo? Mas mabuting kayo'y sumuko at ibigay ang mga bayan. Sa tingin ninyo, mas mahalaga ang 20 bayan o ang buhay ng lahat dito? Walang galang! Ang lupain ng amihan hindi ninyo makukuha! Walang alam. Sumilip! Subukan mo! Ang mga mandirigma ng amihan, parang walang kwenta lang. Tama. Sa tingin ko, sumuko na kayo sa malalim. Sa aming proteksyon, walang magdaring saktan kayo. Walang respeto. Marilag, kalmahan mo. Ang lakas niya. Kailangan nating 4 para lang labanan siya. Nang asar ka pa sa kanya, hindi kanya titigilan. Tama, umalis ka na. Ingatan ang sarili. Parang amihan, may pag-asa pa. Ako ang laban mo. Ako rin! Ang lakas ng kanyang loob. Hindi siya basta-basta matatalo. Patayin kayo! May pagkalate ang kaliwa niya, may idea na ako. May pagkalate ang kaliwa, may kalahating pulgada. Mayroon na! Miguel! Atake sa kaliwa! 5 pulgada! May sugat! Bagaman malakas ang atake, pagkalipas ng sandali, lilitaw ang kanyang kahinaan. Pinilit ninyo ako. Kaliwa, baba, sa likod, atake sa baba. Imposible! Talo kayo! Fernando, anong ginagawa mo? Agad na atake! Isipin namin yung pamilya. Wala na silang buhay? Bilisan! Sheila pala. Ano itong sining? Bakit hindi ko nakita dati? Mag-ingat kayo! May kakaiba sa usok na ito! Itong sumpa! Totoo itong sumpa! Tama nga sila. Ang lakas niya lumakas ng 3 beses pa. Magaling, Fernando! Magaling! Ganyan lang! Tanggalin ang kanilang ulo, isa-isa nating tanggalin.
Kuya, ang sinasabi bang suntok ng ulap at buwan ng banal na mandirigma? Sino ka? Naipunan mo ang aking aklat. Pinatunayan mong may galing ka, ngunit masama ang loob. Kahit may itim na sining, hindi ka pa rin makakatalo sa akin. Ang iyong aklat ng sining? Ikaw ba ang banal na mandirigma? Imposible! Fernando! Bakit nakatayo lang? Atakayin mo siya! Sayang ang talento niya. Fernando! Marilag. Nanalo. Nanalo kami. Walang kwenta ka! Kayo ang nagkalat ng masamang sumpa sa amihan. Nilalabag ninyo ang batas ng langit para kontrolin kami. Walang alam ako sa sumpa! Hindi ko alam ang sinasabi mo! Ang sumpang ito ay nawala na noong dekada na ang nakalipas. Sabi mo, saan ninyo ito nakuha? Nahanap ko ito sa aking mga aklat sa malalim. Nilalabag nito ang sining at ang batas ng langit. Pinapabayaan ninyo ang buhay ng tao. Parang ayaw ninyo ng mabuhay. Huwag akong patayin! Huwag akong patayin! Magmamakaawa ka ngayon? Huli na! Huwag akong patayin! Pinapangako ko ang sumpang ito ay hindi nalalabas pa sa mundo! Ipapamigay ko ang aking lungsod! Magbibigay ako ng buwis! Idudoble ko ang buwis taon-taon! Ipapadala ko ang anak ko sa amihan bilang tagapagpawi ng gulo para ipakita ang kapayapaan ng dalawang bansa! Huwag akong patayin! Patawarin mo ako! Maliligtas ka, ngunit may parusa. Taga! Gusto ko kayong gawing 2 beses ang pagbibigay ng buwis sa amihan at kailangan ng buong bansa ninyo na hindi na mananakop ng amihan. Tsaka, sinunog ninyo ang 3 bayan ng amihan at nasugatan ang libu-libong tao. Ang ginawa ninyo sa mga mamamayan ng amihan, babayaran natin ito. Opo. Magaling! Wow! Magaling! Wow! Ngayon ay masisigurado ang kapayapaan ng amihan. Bitbitan si Haring Ramon at si Fernando. Hayaan silang humingi ng tawad sa harap ng amihan tapos ibalik sa malalim. Ipakita sa ibang bansa ang mangyayari sa sumalungat sa amihan. Magaling! Marilag, karapat dapat ka maging punong general ng amihan. Magbasa ng utos, gagawaran ko siya, parangal, ilang mansyon at libu-libong ektaryang lupain. Gawaran si Matandang de la Cruz bilang maharlika. Salamat, kamahalan. Mayroon na akong hinihiling. Matanda na po ang aking ama. Gusto ko lang pong umuwi at samahan siya. Ako. May regalo pa akong ibibigay sa kanya. Magaling! Sa ganitong sitwasyon, papayagan kita. Salamat, kamahalan. Mang Carlos, huwag kayong mag-alala. Narinig ko, nasa loob na si Miss Marilag. Malapit na siya. Masaya ako. Mang Carlos, si Marilag niyo ay napakagaling! Narinig ko na panalo ni Marilag ang malalim. Pinangalagaan ang amihan. Mang Carlos, si Marilag ninyo ay nakapromosyon at paborito ng hari. Dahil tayo, matagal na magkakilala, pakiusap kay Marilag sa harap ng hari. Para sa 2 kong walang kwentang mga anak, pakisabi ng maganda. Antonio, nasa panaginip ka ba? Nakalimutan mo na nung ikaw at ang anak mo kung paano nilait si Marilag. Gusto mo akong lapitan? Huli na. Alam mo, umalis ka. Ama. Marilag!
Marilag! Ikaw na! Namiss kita! Alam mo ba, habang wala ka, ang hirap ng buhay ko. Bilisan! Halika! Umuwi na tayo! Ang ating lakas ay halos nakabalik na. Parang panahon na para umalis. Marilag. Marilag, bumangon ka. Ginawa ko para sa'yo ang paborito mong sopas na manok. Sopas na manok? Ama! Ama, tayong ba? Akala ko, hindi na ako makakamalik. Marilag, ikaw ba? Okay.